Kim Chu, inula ng biyaya trutsada sa Thailand? Question mark. Ayon kasi sa IG story ng ibang fashion stylist ay nag-shoot ng TV commercial si Kim. Kaabang-abang yan sa fans ha. At syempre, diretso na natin tong si Paolo Abilino ay susunod daw sa Thailand? Question mark. Pero Question lumalabas mark. kasi, hindi naman daw Thailand. Dito lang daw yun sa Pilipinas. May mga ganon. Oo. May mga sinushoot dito na pinapadala na lang doon. Kumbaga magagaling din naman ang mga director dito, mga photographer dito, at same din sa mga fashion pictorial na yung iba dito sinushoot tapos pinapadala na lang kunwari sa Vietnam, sa Thailand. Yes. Nakakatipid pa kasi si BJ Pascual ang galing-galing. Pero it doesn't matter kung saan sila nag-shoot eh. Oo. Ang importante, yun nga, inuulan ng si Kim talaga, feeling ko kailangan niya talaga ng mas marami pang endorsement. Bakit naman? Para naman ma-cover yung kung ano mang nangyari last year. Naku, more projects pa yan kay Kim. Dahil naumpisahan ng maganda ang kanyang 2026. Hindi lang sa karera, kundi sa kanyang love life. At hindi talaga pwedeng maghiwalay itong dalawang to ng matagal. Kasi biruin mo, si Paolo na po pwede namang matagal ng konti sa Cebu, pero dahil nandito sa Manila si Kim, hindi niya gustong iwanan. Siguro pinili na rin, hindi naman siguro, pero pwede rin naman na kung nasa Thailand si Kim, doon siya nag-shoot, pwede namang sumunod doon si Paolo, pwede niya na rin karayin si Pero Paolo. kung nasa Makati lang naman. Para makapag, ha? Kung nasa Makati lang naman. Sundo, hatid. Ganon. Uy, sabi ni Del Grab, dapat yung dalawa nasa Paris Fashion Week kabog Ano sila lahat. spelling ng Paris? Meron kaming alam. Dito Tres Baka Pares. P-A-R-E-S Pares yan. Pares Fashion Week. Puro mga May dala tayong ulam. may dalang ulam, may mga mami. Nasa ka-apron lang tayo. Kabog silang lahat. Maraming salamat sa iyo. Pwede na pag-usapan nga natin yung sabaw. So, yun nga ini-insist nila. Galing na naman daw yun sa fans ni Janine na tinawag ang sabaw si Kim. Ano ba ibig sabihin ng sabaw? Ibig yung walang sabihin, lutang ka, gano'n? Hindi, sabaw, parang walang laman. Sabaw lang, walang laman. Walang, kumbaga, sabaw ng nilaga, walang Walang buto, laman, hindi exciting. masarap naman ang sabaw Oo nga, pero hindi may mga sabaw na nilalagyan lang ng pampalasa, pero may hindi lasa talaga pa din. Hindi naman yung talagang Basta galing yun nga, mismo sa pinagkatasan ng Ng hindi, kung pero ano ang man. sabaw, di ba, ibig sabihin ng sabaw, walang utak, walang ganon. Uy, grabe naman kayo. Nakapagpatayungan ng business itong batang to, oh. Alam nyo kung tinatawag yung sabaw si Kim, kung lahat ng sabaw, ganyan. Gusto ko na rin maging sabaw. Diyos ko naman. Kung ikaw ay isang sabaw, Sinigang. sinigang ka, ang Oo. asim mo. Kahit pa, favorite ko kasi yun. Hindi ba Uy! dapat munggo? Sabaw eh. May sabaw naman ang munggo. Depende Ikaw ang kung mukhang ano. munggo, Day. Ako talaga nilaga. Or Nilaga? Bulalo. Nilagang ba? Di ba meron naman talaga, malaki kaya, bongga kaya ang laman ng fest. Hoy, alam mo ang ginagawang sinigang ang ginagawang sinigang, yung peslak ng baboy. Totoo, masarap pala yun, pero kinakalahugasan mo ng bonggang-bongga. Pero pag Kasi ganyan, malansa. pwedeng sa'yo, kapal mooks. Nakatikim Hindi. ka na ng kapal mooks. Walang sabaw, yung pinrito lang yun. Ay, masarap Na yun. fest, correct. Masarap yun. Yung ang tawag dito, yung mascara, yung kalahati lang ng Yes. Pero parang sa'yo kapag kanila Oy, malaman. Yun ang masarap daw. Malaman. Puro taba Pero yata. yun nga, bakit ba, saan ang galing yung sabaw? Yun nga, dahil walang laman. Punong-puno nga ng laman si Kim. Kita mo nga ngayon, may Ay, naku, wag project yun ang agad. patulan dahil hindi naman yan. Tsaka hindi pala talaga ito matatapos kahit pa ulit-ulit natin pakiusapan na itigil na. Katulad yan, galit na naman doon sa kampo ni Janine, ang mga fans. Ay, hindi totoong walang talent si umarte si Kim. Sa totoo lang, hindi totoo yon. Malalim umarte si Kim Chu. Kita mo nga yan, di ba? Naku, Ano ba? Sus Mariosep naman kayo. pag binasa Nakita mo na niyo- naman to, of course. Kami ni Dondon, Ah. hindi dahil mahal namin si Kim, mahal namin ang Kim Paulandia. Alam nyo, nagbabasa kami. Nagbabasa, pinanonood namin ng bawat detalye ang acting ng bawat artista. Yes. Kasi mas matagal ako sa Correct. industry kaysa kay Dondon. Siguro mga months lang ang... pero kita nyo naman, months lang, di ba? Ganoon talaga ako. Decade, no? Hindi naman, mga ilang taon, mga 8 years to 10 years. Ay, hindi naman.
Well, parang, Okay, so- kasi nagsimula kasi ako 12 years old pa lang ako. Si Don Hindi, totoo naman yun. So, Yan, nakikita namin. Si Dondon, meron siyang Eddies Award. meron kaming The diba? Eddies, di ba? Ako, naging PMPC member ako. Yes. Yan talagang Last time kami ni Ray. Yes, nire-review namin yan. Alam namin kung sino ang magaling na artista at hindi. Pero, hindi naman yung gusto namin, yun ang majority na gusto ng mga ng iba namin Kanya-kanyang kasamahan. taste yan eh. Pero ako kasi, para sa pamantayan ko, napakahusay ni Kim. Sus Mariosep, paano, ang hirap pagsabay ng comedy at Yan ang point ko. drama. Ganon, mahirap yun sa pinakamahirap yun. Na Sabi bawat nga nila, genre, effective ka. correct. Sabi nga nila, mas madaling magpaiyak di ba? Kaysa sa Oo. magpatawa. Eh si Kim, kaya niyang gawin lahat yun. Kayang gawin Kaya lahat niya yun. magpatawa ngayon, mamaya magpapaiyak. So, Biruin mo, yun ang magaling. si Kim tumatawa, masaya, pero umiiyak. Yung pinaghalong emotion niya, na malungkot siya, na kinakailangan tumawa, pakita na gano'n, na masaya at lumalaban. Complex yung arte na yun, napakahirap nun, sa totoo lang. In terms of acting award siguro yung sinasabi nila na to be honest, si Janine may award na, may Best Actress award. Kasi depende naman sa project yan. Sometimes kasi dapat talaga nabibigyan din ng chance yung iba. Like for example si Kim, na ipakita talaga yung talent niya bilang actress. Ngayon kasi parang importante sa iba yung box office. Ayoko, oo, tama Importante yan. ngayon ang box office kasi ang award, ang acting darating yan sa isang magandang vehicle na hindi ko naman sinasabing hindi maganda yung project kaya nagba-box office. Mas maganda kasing unahin mo ng box office kasi ito yung pinaka-bulsa ng mga producer. Pag hindi ka na nagba-box office, ay nako, malamang sa malamang uunti na ang project mo. Oo. Kaya yun ang importante. Ngayon, pag nagkaroon ka ng award, ano na lang yan, pinaka-bonus na lang yan. Pero pag ikaw naman ay tuloy-tuloy nagba-box office, gustong-gusto ka pa ng mga producer at magkakaroon ka pa ng napakaraming At saka ang dami-dami nang nagbibigay pelikula. ang dami nagbibigay ng mga awards ngayon eh. So hindi mo na nga malaman, 'di ba? Pero yung again sa amin si Kim at si Paolo, sure na sila sa Box Office Heroes. Oo May nga. award na agad 'yan this year or sa July. Wow! Ang balitang ito ay sobrang positibo at nakakatuwa. Kim Chiu, inulan ng biyaya, ay parang literal na sinasabi na sobra ang blessings na natatanggap niya mayon. Pwede itong sa career, personal na buhay, o kahit sa mga opportunities na dumarating sa kanya. Para sa mga fans niya, tiyak na nakaka-excite ito dahil nakikita nila na ang kanilang idolo ay hindi lang maganda sa screen, kundi swerte at successful rin sa totoong buhay. Kung pagbabasihan ng mga nakaraang achievements ni Kim Chiu, tila patuloy ang kanyang momentum. Projects, awards, endorsements, at mga special appearances, lahat ay tila blessing after blessing. Ang mas maganda dito, mas nakikita rin ng publiko ang kanyang kasipagan at dedication, kaya parang justified ang mga biyayang dumarating sa kanya. Kung gusto kong dagdagan, pwede ring pag-usapan na ang ganitong balita ay nagbibigay inspirasyon sa mga fans at sa ibang tao. Kahit may hirap o challenges sa buhay, may mga panahon na dumarating ang pag-ulan ng biyaya kung ipagpupursige mo ang tama at magsusumikap. Ang masasabi ko sa balitang Kim Chiu, inulan ng biyaya, ay napakaganda at positibo. Parang sinasabi nito na sa kabila ng lahat ng pagsubok at challenges, patuloy na dumarating ang magagandang oportunidad at blessings kay Kim Chiu. Maaaring sa career niya, sa personal niyang buhay, o sa kanyang mga projects. Nakakatuwa ito para sa mga fans niya dahil nakikita nila na ang kanilang idolo ay hindi lang patok sa showbiz, kundi maswerte rin at pinapahalagahan ng mga pagkakataon. Para sa iba, ang ganitong balita ay inspirasyon din na sa sipag, dedikasyon at positibong pananaw, darating rin ang biyaya sa tamang panahon. Napakainit ng balitang ito para sa lahat ng fans ni Kim Chiu at sa mga sumusubaybay sa kanyang career. Ang pahayag na inulan ng biyaya ay hindi lamang basta catchy headline. Ito ay sumasalamin sa patuloy na tagumpay at kasaganaan na nararanasan niya sa kasalukuyan. Para sa isang artista na matagal nang nasa industriya, ang biyaya ay hindi lang tungkol sa material na bagay o sa mga awards, kundi pati na rin sa mga oportunidad na dumarating sa kanyang buhay. Mga role sa pelikula o teleserye na kapupulutan ng aral, endorsements at higit sa lahat, ang pagmamahal at suporta ng kanyang mga fans. Makikita rin sa balitang ito na ang sipag at dedikasyon ni Kim Chiu ay unti-unting nagbubunga.
Ang kanyang consistency sa trabaho, professionalism at pagiging inspirasyon sa kabataan ay malinaw na nagbubunga ng mga positibong resulta. Para sa mga fans, ito ay tila validation na ang kanilang pagmamahal at suporta ay may kasamang magandang resulta para sa kanilang idolo. Bukod dito, ang ganitong klase ng balita ay nagbibigay din inspirasyon sa mas nakakaraming tao. Ipinapakita nito na kahit may hamon at pagsubok sa buhay, may mga panahon na darating ang pag-ulan ng biyaya sa tamang panahon kung magsusumikap at mananatiling positibo. Hindi lamang ito nakakaaliw, kundi nakakaboost ng moral para sa marami, lalo na sa mga kabataang nangangarap sa kanilang larangan. Sa kabuuan, ang balitang ito ay isang paalala na ang sipag, dedikasyon at pagiging mabuting tao ay may magandang gantimpala. Para kay Kim Chiu, malinaw na ang universe ay tila nagbubunyi sa kanyang mga achievements at para sa mga fans niya, ito ay dahilan para mas lalo silang ma-inspire at maging proud sa kanilang idolo. Sa balitang Kim Chiu inulan ng biyaya, pwede nating idagdag ang ilang detalye at perspektibo para mas malinaw at mas kumpleto ang kwento. Anong mga biyaya? Pwedeng ilahad kung anong klaseng blessings ang natatanggap ni Kim Chiu. Career-wise, bagong teleserye o pelikula, awards, endorsements, collaborations. Personal, positibong development sa kanyang buhay, magandang relasyon sa pamilya o mga kaibigan. Fan support, patuloy at mas marami pang fans na sumusuporta sa kanya. Paano ito nakakaapekto sa kanya at sa fans? Nakakataba ng puso para sa mga fans na nakikita nila na nagbubunga ang sipag at dedikasyon ni Kim. Pwede ring i-highlight ang inspirasyon na naibibigay niya sa kabataan at sa mga nangangarap sa kanilang larangan. Maaring dahilan ng mga biyaya, ang kanyang professionalism, consistency sa trabaho at positive attitude, positive energy at image na dala niya bilang artista. Kontekstong pampubliko, maaari ring idagdag kung paano ito nakikita sa social media, trending posts, fan reactions, memes o mga supportive messages. Posible ring banggitin ang iba pang achievements niya sa 2026 na nagpatibay sa balitang ito.